So, ano ba ang advantage natin kung tayo ay sasali uli? Oh, Victoria, nakakalungkot po ito na hindi po mag-rejoin ang Philippines, ano? Kasi mahalaga pong mag-join po tayo kasi mayroon pong dispute ngayon sa West Philippine Sea. Alam naman po natin yan. At ano ba palaging ini-invoke ng Philippines sa dispute sa West Philippine Sea? Di ba international law at rule of law? Kung gusto na po nating maging consistent, panidangin po yung international criminal law, sabayan na rin po natin sa pag-rejoin po sa ICC para talagang ito po ay matunog na sinyales na we adhere to international law and the rule of law. Pero ano ba ang maitutulong sa atin yan, sir? Meron naman tayong ibang mga agreements na with the international community, part tayo ng UN, etc. Meron ba tayong makukuha na hindi natin makukuha sa iba? Meron, Victoria, at sa tingin ko, nakikita nyo na po yan, naririnig nyo na yun, nababasa nyo na yan. Sa hanay po ng mga biktima ng anti-drug campaign ni Mr. Duterte, nakukuha po nila yung mga first steps po nila towards truth and justice before the ICC. Kasi hindi naman po talaga nagkaroon ng criminal investigation sa war on drugs. Puro lang po mga congressional hearings, hindi po sapat yan. Kaya ngayon natin nakikita yung advantages po. Ibig sabihin po nito, wala pong impunity for international crimes such as crimes against humanity. Opo. Pero sa tingin ninyo, attorney, ano ang pinapahiwatig nung naging action din ng pamahalaan na kahit pa ulit-ulit po nilang sinasabi na hindi pinag-uusapan at walang plano ang Pilipinas na bumalik sa ICC, pero the fact na hinayaan ng gobyerno na maaresto ang dating Pangulong Duterte, dalhin sa ICC para harapin yung kanyang mga kaso, yung kanyang kaso doon, ano nang ibig sabihin? Hindi ba parang ano yon, slight admission na parang kino-consider din ng gobyerno na hayaan o bumalik ang Pilipinas sa ICC? Well, dalawa yung pagtingin ko dyan, Christian. Ano? Una, ini-invoke ng gobyerno yung ating Philippine Domestic Law. Anong Philippine Domestic Law ba yun? Republic Act 9851 or the IHL Act. Kasi nakalagay po sa Section 17, pwede pong isurrender ng Philippine authorities ang sino man na iniimbestiga po before an International Criminal Tribunal. Ikalawa po, inaamin na rin ng Philippine government under President Marcos na kailangan nilang mag-cooperate sa ICC. Kahit na ayaw pa nilang sabihin na full cooperation yon, kailangan po nilang mag-cooperate. Bakit? Mayroon pa rin tayong na sinatawag na residual obligation, ano? Or yung mga natitirang obligasyon kahit umalis na po tayo sa ICC Rome Statute.